Hello brothers and sisters, welcome back again sa atin na Book of Life. So, napakaganda ho yung mga pinag-uusapan natin sa live, lalo na yung nagko-comment during the time sa live, na kung saan naunawaan ko yung mga bagay na dapat nating gagawin, Ang mga bagay na iniisip ko lagi na sabi ko sa sarili ko, gusto kong sumunod sa mahal na Diyos kay Jesus Christ, para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung mga iniisip natin na tawahano na isip, ngunit mayroong katotohanan o mayroong tinutuyo, So, sa paraan ng tinatawag na panampalataya ko at pagtitiwala ko sa mahal na Diyos, akin lubos na unawaan kung bakit yung buhay ng isang tao ay tinatawag na umiikot-ikot lamang. Alam nyo kasi mga kapatid, mayroon kasi mga bagay na dapat natin unawain na ayon sa ating Biblia, hindi pa ho tayo na ipinanganak, alam na ng mahal na Diyos yung ating magiging buhay. Kumbaga, isinulat na ng mahal na Diyos ang aklat ng ating buhay, Ngunit, habang tayo'y lumalaki at habang tayo'y papunta sa kung saan nauunawaan natin kung paano ba mamumuhay dito sa mundong ibabaw, binibigyan din tayo ng mahal na Diyos ng tinatawag na free will, Kung ano ang decision mo, kumbaga binigyan ka ng mahal na Diyos ng bulpin sa sarili mo upang gagawin mo na pangsulat sa araw-araw ng takbo ng buhay mo na kung saan diyan mo maunawaan kung ano bang landas ang isusulat mo sa aklat ng buhay mo. Kung doon ba sa pagsunod sa kay Jesus Christ, sa buhay na walang hanggan, o yung sa buhay na bahala lamang, Kaya dapat natin lagi tatandaan ang mga bagay na yon, na kung saan pag maunawaan mo ang isang bagay na ayon sa iyong panampalataya at pagtitiwala sa mahal na Diyos, ang lahat ng bagay ay nasa programa ng kamay ng mahal na Diyos, Alam niyo ba mga kapatid na ang buhay natin, ang Book of Life natin, parang programa rin din yun, parang computer, na ang mahal na Diyos, alam niya na kung anong mangyayari sa buhay natin. Ngunit, mayroon ho tayong free will na mayroon tayong sariling decision kung ano bang susundin natin sa ating buhay. Buhay ba na susunod tayo upang magkaroon tayo ng paglaom, upang magkaroon tayo ng tinatawag na buhay na walang hanggan after judgment, o yung buhay na bahala na, bahala na mamatay. Usually, ganun tayo mga tao, Pero para sa akin, bilang nanampalataya sa mahal na Diyos at nagtitiwala kay Jesus Christ, nangangarap ako ng buhay na walang hanggan. So, sa pangarap natin na buhay na walang hanggan, dapat alamin natin kung ano ba ang dapat natin gagawin upang makapasok sa buhay na walang hanggan. Ano ba ang mayroon? At ano ba ang dapat natin gagawin? So, sa Book of Life, or isa yan pinaka number 1, na pag ang pangalan mo nakasulat sa aklat na buhay, na iniingatan ng Diyos, isa ka sa makapasok sa bagong lupa at bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos. Dapat natin tatandaan mga kapatid na mayroon tayong bagong lupa at bagong langit, na kung saan ang mahal na Diyos yung ating sentro na ilaw. Kasi yung bagong lupa at bagong langit na inihanda ng mahal na Diyos, wala na ho yung tinatawag na pag-close, So mga kapatid, babasahin ninyo ang tinatawag na a revelation sa Bible natin, lahat na nakasulat sa Revelation, sa pangitain ni Juan na pinakita ni Jesus Christ. Napakaganda ho. Magkaroon ka ho ng inspirasyon pag yun ay mababasa at makikita mo. Okay mga kapatid, sana subaybayan ninyo ang live natin every 2 p.m. in the afternoon daily ho po yun. Yun ho, yung tinatawag na Book of Life sa sarili kong karanasan. Yung author ko, si Jesus Christ, at ang buhay ko, ang kwento ko, ang aking ibinabahagi, ang katotohanan ng aking pagsaksi sa kabutihan ng mahal na Diyos. Amen?